Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first card ninyo is your situation sa ngayon. Your next card is your challenge. Ito yung inyong advice at ito ang inyong outcome. Ayan. So, may new beginning, may ending, and may new beginning. So, yung situation ninyo sa ngayon is Four of Pentacles, which is about taking control of your money, taking control of your budget, yung ganon. So, pwede na ang iba sa inyo rito, baka hindi ninyo nakokontrol yung paggastos siguro. It could be extremes, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. Pero pwedeng ang iba sa inyo rito baka sobrang gastos, sobrang alam mo yun, baka may tendency to be an impulsive shopper, yung ganon, ano. Pwede rin ang iba sa inyo dito sobrang tight naman, no? Ang kapit sa pera. Pwedeng gano'n na kahit may mga obligasyon, may mga financial obligations, baka nahihirapan kayong bayaran ng mga financial obligations kasi mas gusto mong tinatago ninyo yung pera, sinisave ninyo yung pera. So, baka may struggle din pagdating sa mga ganong sitwasyon o ganong bagay, no? So, pwedeng ganon ang ganap ng iba sa inyo dito. Kaya, this is a reminder sa inyo. This is paalala sa inyo sa ngayon na kung ganon ang inyong sitwasyon. No? Try to manage your money wisely. Try to be responsible enough, no? Sa paghawak ng inyong pera. Kasi unang-una, pinagtrabahuan ninyo yan, pinaghirapan ninyo yan, pinagsikapan ninyo yan, 'di ba? Kaya dapat na alagaan talaga ninyo at ipwesto ninyo, ilagay ninyo sa kung saan siya dapat talaga ilagay. And your challenge is two of swords, you know. Hindi kayo ngayon siguro nahihirapan kayo ngayong magdesisyon, no? Maaaring nahihirapan kayo na kumbinsihin ang sarili ninyo. Diba? Yung financial discipline, yun ang pumasok. So, this could be related to managing your money. You know? So, siguro nahihirapan kayo na kumbinsihin ang sarili ninyo, na kumbaga disiplinahin ninyo ang sarili ninyo pagdating sa pera. Kasi pwede, no, na you are very disciplined in other areas of life, pero pagdating sa pera, doon kayo nang hihina. You know, maaaring may ganong ganap ang iba sa inyo, lalong-lalo na siguro sa ngayon, na medyo na-challenge kayo pagdating sa paghawak ng pera. Kasi 'di ba may kasabihan na yung nangangati yung kamay lagi, 'di ba? Kasi parang gustong-gustong mag-shopping or kapag may hawak na pera, talagang yung isip laging merong naiisip na pagkakagastusan, yung gano'n, no? So, financial discipline is very important in that case. At maaaring yun ang nahihirapan ang iba sa inyo, no? Na pairalin ang inyong disiplina, pairalin yung parang torn ang isip ninyo at ang puso ninyo, no? Kung kaya ko ba to? Kaya ko bang i-manage ito? Kaya ko bang panindigan ito, no? Na disiplina, yung ganon. So, maaaring nandoon yung problema. At yung advice sa inyo rito, no, is the moon energy, which is about intuition. It's about listening and following what your intuition is telling you. You know, kasi ginagabayan ka ng universe. The divine universe is watching you. The divine universe is guiding you, guarding you, and protecting you. Kaya, sa ngayon, ang gabay sa inyo rito, you know, dinadaan niya sa inyong intuition, no? Kaya pang ano ito sa iyo, pakiusap ito sa inyo, no? Napakinggan ninyo kung ano man ang sinasabi ng inyong intuition, because para nang sa gayon maano kayo, matulungan kayo, na magabayan kayo kung ano ang dapat ninyong gawin, anong mga makakabuti para sa inyo. Okay? Kasi it will be leading you towards
something, kung ano man ang mga pangyayari, no? Merong mga i-align kayo ng universe, no? I-align kayo ng universe doon sa mga circumstances na dapat ninyong mapuntahan or dapat ninyong kabilangan ano para na maging maayos ang inyong sitwasyon, lalo-lalo na pagdating sa pagmamanage ng inyong pera, no? So we have the Ten of Swords as the outcome. Ten of Swords is tawag dito, ending and beginning energy. So dito sa Ten of Swords, meron kayong pinagdaanan siguro dito na difficulty. Siguro, dahil pag pinag-uusapan natin dito is money, pwedeng about pera, no? Pwedeng dito nagkaroon na kayo rito ng isang masalimot na sitwasyon pagdating sa pera at pwedeng mayroong nanloko sa inyo, pwedeng mayroong nambudol ng scam sa inyo, maaring natangayan kayo ng malaking amount ng pera. So, pwedeng nagkaroon kayo ng ganon. And because of that, so siguro naging kayo, nahirapan kayo maka-move on, no, from that situation. Kasi syempre, pinagpaguran ninyo yung perang yun. Tapos tinangay lang, di ba, ng kung sino lang. Kaya maaaring dito kayo, ito yung nakapagpabigat ng inyong damdamin for so long, pwedeng ganon. Pero ngayon, you are coming out of that, heartache, no, of that heartbreak. So ngayon, handa na kayong bumangon, handa na kayong magsimula ng bagong buhay. Kaya, pwede rin na sa ngayon because of this situation na nangyari sa inyo in the past, na nabudol kayo, na scam kayo, matututo na din kayo ngayon, no? There are going to be lessons to be learned dito sa sitwasyon na to. Kaya in the end, siguro mas magiging disiplinado ka na talaga pagdating sa paghawak sa pera. Maaaring isa yan sa mga important lessons na matututunan ninyo out of those situations, no? So, kuha tayo ng clarifiers dito, Gemini. And by the way, before I go on, before I forget, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si Alexander Toralba 3777. And hello po sa inyo at maraming salamat for your donation. So, may God bless you more. So, yung clarifier, the Four of Pentacles, we have Eight of Cups. So, this is good, no? This is looking good, Gemini. Kasi, si Eight of Cups, this is departure energy, no? Aalis ka, meron kang iiwanan, meron kang tatalikuran na sitwasyon because you know in yourself na hindi na to ang sitwasyon na dapat mong kabilangan. This is not a place for you anymore sa ngayon. Hindi ka na dito komportable, hindi ka na dito masaya, hindi ka na dito fulfilled, hindi ka na dito satisfied. Kaya, you are going to turn your back from this situation, no? At pwede, no, na yung hahandle ninyo ng pera na somehow hindi tama, no? Kasi baka out of control, 'di ba, ang pag-handle ninyo sa pera. Maring yung bagay na 'yan, exactly, yung iiwanan ninyo. Yan yung tatalikuran ninyo kasi maybe you're going to realize eventually na parang may mali sa ginagawa kong pag-handle ng pera or baka may kailangan akong baguhin, no, sa pag-handle ko ng pera. Kasi pwede, no, na may isip ninyo na kahit gaano kadaming pera, bakit parang hindi mo nararamdaman yung pera mo, 'di ba? Kahit gaano karaming pera ang dumating, parang dumadaan lang. So there must be something wrong there, 'di ba? Kaya maaring 'yon ang mapipick up mo na lessons dito, no, sa sitwasyon na to. And maybe kaya babaguhin mo na to, no? 'Yun ang iiwanan mong sitwasyon. So sa Two of Swords, meron tayong Three of Wands. Ayan. So, Three of Wands is good fortune energy, you know? Kaya pwede na talagang gaganda rin ang inyong sitwasyon. No? Kung ano man itong pinoproblema mo na hindi mo nakokontrol, siguro, siswertehin ka din, ano? And one day, siguro it will start with a realization. Baka magkakaroon kayo ng light bulb moment, baka magkakaroon kayo ng
baka mapapakinggan mo na yung gabay sa iyo ng universe. Kaya all of a sudden, pwedeng mag-change yung inyong energy. And all of a sudden, pwedeng pasukin ka talaga ng swerte kasi nga kung mai-align mo na yung inyong energies into something good, 'di ba? So, sa inyong moon energy, we have Five of Cups. Ayan. So, sa Five of Cups, this is sadness, no? So, pwedeng related ito rito kay Ten of Swords na dati, no, nung nangyari ito, panluloko sa'yo, talagang nalungkot kayo, sobrang bumagsak yung, yung ganda ng pakiramdam ninyo. Talagang napunta kayo sa depression siguro, sobrang kayong nalungkot, yung mga ganon, no? So, but now, things are going to change for the better, hindi ba? So with the Ten of Swords, meron tayong another Ten of Swords. 'Di ba? So, clarify niya yung sarili niya, yung parang ganon. So, definitely, you're going to move on with your life. Definitely, you're going to change the course of your life sa ngayon. Babangon ka na. No? You're going to rise from the occasion. Kumbaga, kaya you're going to see the light at the end of the tunnel na sa ngayon. No? Muli, babangon ka na at handa ka nang lumaban muli sa buhay at handa ka na magsimula ng bagong buhay dito on a clean slate. No? Kumbaga, you're going to start to tread the life, no, na mas masaya ka na ngayon, mas maluwag na ngayon yung inyong pakiramdam, marami ka nang natutunan, 'di ba? At handa ka nang sa pagbabago, no? So, good luck sa iyo. We have the moon, take time to reflect. Ayan, so kailangan mo din na magnilay-nilay, magmuni-muni, pag-isipan mong mabuti ang mga next ninyong gagawin. Pag-isipan mong mabuti yung mga natutunan ninyo na mga lessons out of this, mga difficult situation and different difficult experiences na maaaring naranasan ninyo in the past or lately, no? Kaya kailangan mo din na mag-reflect, no, before you start a new beginning. Dito, mas maganda makakapagmuni-muni talaga kayo para ma-evaluate ninyo ang mga nangyari sa buhay ninyo. What are the things that you need to improve sa ngayon as you head towards a new beginning sa buhay? Ano yung mga dapat ninyong iwasan? Ano yung mga dapat ninyong baguhin? No? Yung mga ganon. Kaya it's perfectly time, para mag-reflect kayo, para maisip mo ang mga bagay na yan. We have number 36, there is always enough. Okay? Kaya isipin niyo lagi, no, na walang kulang, 'di ba? Walang kulang. Lahat tayo, we are all entitled for the abundance of the universe. Okay? Lahat walang unahan dapat, 'di ba? Kasi lahat tayo meron kaparte dito. So, gumalaw lang tayo ng tama, gumalaw lang tayo ng sakto, gumalaw lang tayo na wala tayong aapakang ibang tao, wala tayong niloloko, wala tayong inaagawan, yung ganon. Kasi every one of us, no, merong prepare ang universe para sa bawat isa sa atin, no? There is always enough for everyone, okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga ganap. We have adventure. Ayan. So, panahon ngayon para mag-adventure kayo. Gemini, baka ang iba sa inyo, this involves travel. Baka kayo ipupunta sa ibang lugar. Maybe you're going to try to visit new places na that you've never been to. Yung mga ganon. Kaya, have fun and enjoy. Okay? Handa kayong mag-explore ngayon ng mga bagong kaganapan, bagong mga lugar, bagong sitwasyon. So, yung final message ninyo is impasse, reflect, and redirect your energy. Ayan na. No? So, dalawa na to yung invitation sa inyo na mag-reflect kayo. This is already, parang redundant na siya.
Pero, ibig sabihin nito na malakas ang panawagan sa'yo na talagang mag-reflect kayo. Maaaring ito talaga yung right timing para gawin ninyo ito, no? And, dala-dalawa yung mensahe sa inyo yan. Tapos sabi dito, redirect your energy kasi maybe there is really realigning, no, of energy na kailangan kayong gawin sa ngayon. Na dapat naka-align sa kung ano man ang inyong destiny, naka-align sa kung ano yung values ninyo, naka-align doon sa kung ano man yung mga heart's desires ninyo. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.